Lodi ko na bata. Yes. Brian Pop. Sobrang galing ng story. Talaga? Sinabi kasi dito, ano naman yun eh. Oh, okay, nasa showtime ka. Pero ay kukumpara mo yung sweldo niya kay Vice Ganda. Ang layo ko. Yes. Kasi hindi porket nasa TV ka, may pera ka eh. Di ba? Hindi porket broadcaster ka sa TV, may pera ka eh. Kung alam nyo lang kung ano yung PM. Di ba? Hindi eh. Mababa lang. Mababa, pero yun nga, magaling siya, nag-ipon siya. Then, anong ginawa niya? Nag-business siya. Masarap yung restaurant na maliit yan. Tapos pinalaki na niya. Yeah, marami na siyang restaurant right now. Yung latest na yung, I think, ano yung binuntahan namin yung restaurant? Yung sa podium po. Podium, ayun, pangalan niya. Korean food. Yeah. May sa beauty parlor na natin siya. Meron to sa loob. So, nagigets nyo? No, that's the reason why, guys, That's kung pinag-invite ko. let me address to all of you right now, guys. Even kayo na sa, I highly recommend Yeah. na aside from your career that you're practicing right now, Yeah. ako na makikiusap sa inyo, never put your eggs in one basket. Learn how to diversify. When you say diversify, hindi lang sa investment yan. In terms of your cash flow, when you say cash flow, I'm happy that you're all here. Di ba? Pero ang problema lang kasi sa ganitong klaseng work natin. You show up, you get paid. You don't show up, you don't get paid. So in other words, ano siya eh, ang tawag ng active income. But this is the flow of the system. Ano yung flow? The moment you stop working, you stop earning, but you don't stop spending. Nagigets nyo? So kailangan mag-isip tayo, ito yung unang income ko. Poprotektahan ko to. Ito yung main ko eh, day job ko to eh. On top of that, kailangan meron pa tayo ibang income. Passive income. Not only passive, but also, yung tinatawag kong MGM, repeat after me, MGM. MGM. Munggo, gulay, mangga. Nakala pa sa US. Hindi, munggo, gulay, mangga. Ano yung munggo, gulay, mangga method? Munggo, pag nagtanim ka, after a few days, okay, kain ka. Gulay, tanim ka 30 days, kain ka. Mangga, tanim ka, 7 taon. Matagal. O, 7 taon. Pero pag tumubo mangga mo, dire-diretso yun. Yeah. Tama mali. Karamihan sa atin right now, meron tayong gulay na income. Di ba, you work for a publishing house or Yeah. company, Yeah. you get the salary. Yeah. Let's go. Pero on top of that, dapat mag-isip ka ng munggo income. Ano pang pwede kong gawin ng munggo income that I can create na walang conflict of interest with my original income? And then, ang gagamitin ko, kung kita ng munggo income, ano gagawin ko? Itatanim ko ngayon sa mangga. Para pagdating ng panahon, pag tumigil na ako, yung mangga na ang magbibigay sa akin. Yeah. Nag-image na. And then probably some of you are asking also, ano magandang negosyo ang papasokan ko? Diba? Parang isang OFW nagtanong sa akin, chef, magpuporgod na ako sa Pilipinas, ano magandang negosyo? Sabi ko, tanong ko, anong trabaho chef? Ano mang bagay siya chef? Hardware store. Sabi siya, huh? Ano ba naman sa hardware store? Ano alam mo, chef? Ano pinakamalapit na negosyo, chef, sa restaurant? O, nagtanong ka pa, nakakainis ka kausap. Imagine mo, yung 30 years of experience mo, itatapon mo, para mag-uumpisa ka sa zero. So, kayo na rin, in your case, anong alam nyo? Ikaw alam mo mag-shoot. Anong ginagawa mo? Baka pwede kang mag-shoot on your own, or if not naman, pwede kang sumama sa isang vlogger on your weekend. Pwede ako mag-shoot and everything. O ganyan, magaling ka mag-sulat. You can write or i-comment ka sa PR. Di ba? Ang dami naman na natin yung PR ngayon. Bakit, guys? Ang dami ng personalities kayo. Even a social media personality right now needs a PR person. Do you follow? There's so much opportunity. Stick to your core competence. Correct. May nagtanong naman dito, Mr. Chingutan. One of the biggest problems all over the Philippines and the world yung utang. Any advice you can give? Kasi marami daw nababaon sa utang, nabibiktima sa utang. Iba naman nagagamit yung utang to improve themselves. What is your view about utang? Dalawang klase pong utang, isang mabuti at isang masama. Ang
ang mabuting utang, ang utang na may balik at ganansya. Nangutang ka at 5% per month. Bumili ka at 20%. Kumita ka 20, bayaran mo 5, kumita ka 15. Tama ba rin? Huwag ka matatakot sa utang. Want to avoid ito sa utang. Oo, huwag ka matatakot. Yes. Pero yung may pangalawang utang na dapat katakutan. Yung masamang utang. Yung masamang utang naman, nangutang ka, walang balik, walang ganansya. Pinag-utang mo, binayin mo ang kuryente. So, tapos binayin mo sa hospitalization. Ito yung technically yung utang na sinasabi, pwede mo na ilista sa tubig. Wala na balik. Diba? So, in other words, ito lang ako pinag-usap ko sa ating mga kababayan. Dati, ang hirap mangutang. Yes. Unang, mangungutang ka sa mataas na interest. Alam niyo na ito, conventioning of intensity. Alam niyo naman. Diba yung may dalang payo. Okay. Diba? 20% yun. Pero ngayon, ang dali na mangutang. Hindi mo na kailangan pumunta sa tao. Mag-open ka lang ng app mo sa cellphone mo para utangin ka na. Pero yun nga, mag-ingat-ingat kayo sa mga online lending app right now, guys. Sasabihin nila sa inyo, 0.75% lang ang pautang namin, no? 0.75 Of how much? Of how long? per day. Per day yun? Or percent yun? Percent? Oo. 0.75 times 130 days yan, that's around 20+% pa rin, times 12. Bumbay, nasaan? Ay, So yung ano, so worse pa siya. no, yung Number 5.6, yung 5.6, ngayon, hindi ginawa na sa online. Pero mas worse pa to. Ang ito pa worse, pag hindi ka nakabayad, check na check ka, nasa social media ka na. Nasa social media ka na, sasabihin sa iyo na, oo, di ba? Ang sasabi ng, ano yung shaming eh, public shaming. Oo. Talaga? Oo. Tapos papadala ka pa minsan ng corona, ng pagkain. Talaga? Oo. Grabe naman. Yes. Yes. Isabi as his editor of Filipinos kami ngayon and Pambasa newspaper. And President. Yes. President of Society of Philippine Entertainment Editors. Spain. Nasa July. From Santa Elena. From Santa Elena, Ilocos. Meron kami kahapon yung may preview pero sa May isang slogan mo. ang parang topic niya about scam. Oh, Tapos yes. pag may like sinasabi, yayaman ako. Yayaman ako. Yung Yung slogan. mag-invest. Yayaman sa Yung information. advice nyo usually. Eh, maganda yung pinas ni family nila. May slogan yung TV show. Yayaman ako. Oo. Sa Yeah. investment. Guys, ito lang. Yes, Let me, Oscar. before I answer that question, with your permission, let me answer this question first. And I want your answer. Do you believe that experience is the best teacher? Yes. I would say yes and no. Yes, in a sense, you drop a bad coffee, you can charge the experience. You watch a bad movie, charge the experience. But there are certain experiences in life you can never say charge the experience. Hindi, like number one, pagpili ng asawa. Sabi mo yung mga single parent, solo parent. Diba? Kunyari, ikaw, retiring ka. Yung retirement fund mo, ninegosyo mo, nalugi. I don't think experience the best teacher. OFW ka, 30 years na pinagkailangan mong pera, in-invest mo na stock ka. I don't think experience the best teacher. But there's a certain better teacher. Do you want to learn kung sino yun? Kung ano yun? Yes or no? Learning from other people's mistakes and experiences is the best teacher. Prevention is better than cure. So having said that, let me answer your question right now. Ako na makikiusap po sa inyo. Kalimutan niyo na lahat ng sinabi ko. Yung pagpunta niyo dito, it's worth your trip if you bring this home. Number one, ulitin ko, pag di mo naintindihan, huwag ka magmata sa pera. Number two, pag sinabi sa'yo, guaranteed, instant, walang kita, yayaman ka, huwag ka papasok. So how does this work? So kunyari, sabihin sa'yo, dito mag-invest ka sa amin, 10% per month. Guaranteed 120% per year. Umpisa ka na sa 100,000, wala namang mamala. So nag-try ka. So ano yung 10% ng 100,000 per month? Imagine mo,
May 10,000 ka, wala kang gagawin. 6 months, 6 months, nakakubra ka ng 60,000. Hindi, kung nakakubra ka, matutuwa ka o hindi? Tutuloy mo, hindi? Tuloy kasi. Hindi mo na ituloy, ano magagawin mo? Magdadagdag ka pa. Oras na dagdag ka, nakusoy ka na scam ka na. Nag-invite ka pa na iba. Hindi, mamaya pa yun. Hindi yun. Magkano binigay mo sa akin pera? 100. Magkano sinoli ko yung pera? 60. Ano yung pera ang sinoli ko? Pero mo, na hindi mo. Diba? Hawak ko pa yung 40. Ito yung reality when it comes to this. When it comes to investment, always remember this. When greed sets in, logic goes out. Kahit ikaw bilang matalinong tao, pwede ka pa rin malinda. Hindi dahil hindi mo alam, dahil hindi ka nakapag-aral. Dahil nga, pinasukan ka na ng galing. At lahat tayo meron tayo nga. Iba-iba ng level. Kaya mo iba, grade 1, grade 2, grade 3, depende mo ng grade 2. I can be victim of that also if I don't manage my grade. Do you follow? Yes. Kaya nga, please, ito lang ang rule. Kung hindi kayang ibigay ng bangko, hindi ang kayang ibigay kahit dito. At kung umutang sa iyo, ito lang, kung umutang ko sa iyo ng 10%, babayaran ng 10%, bobo ka. You're not a good businessman. Why would I pay you 10% per month, 120% per annum, if I can go straight to the bank and then pay the bank at 10% per year? I'm losing 100%. I'm not a good businessman. The reason why I'm doing it because I don't have any intention to pay you. And then find me a business na lang, sige, kung alam ako ni, bakery, Wilson, invest na lang ako sa bayaran mo 10% per month, kaya ka. Hindi ako may-ari ng kamoy. Kasi hindi naman kikita yung, kasi nakita ng profit margin ng ganito, nasa 20% lang. Diba? It doesn't make sense. Yung 20% per month yun, times 12 months, pero loss siya, wala pang overhead, wala pang tao, wala pang losses. Kaya nga, wala. It's not as easy as that. So mag-ingat po kayo. Summarize ulit, ano ang mga bawal sa scam? Number 1, never invest in something you do not understand. Number 2, never invest in something that's too high. The higher the interest, the higher the risk. Number 3, never invest the money you cannot afford to lose. Pag hindi mo kaya makawalan yung pera, sinasabi mo, pag nawala yun, masisira ang buhay mo, kung nilabas siya. Sir, yung mga stocks, kumikita ba talaga? Alam mo, ang stocks kasi, ang problema, naka-record kasi. Sinibrad ako doon lahat lalagay. Hindi, pag naiintindihan niya, as I mentioned, kung naiintindihan niya, go. Ikaw naiintindihan mo. No. Kaya pinigil nyo, alam nyo kung anong alam nyo, doon na lang tayo. Pero kumikita siya talaga. Bakas na Hindi, ganito na lang. Question. May nakita kayong taong nalugi, kasi kayo, uy, nalugi ako Hindi nag-advertise ng lugi mga tao. Most of the time, ang mga tao, pinopublicize na nila, kumita sila. Pag nalugi sila, nowadays. Hindi sila. Alam mo, sa stocks, ganun din eh. Pero in reality, Philippine stocks right now has been depressed for 5 years na rin. Hindi siya talaga, hindi siya mababa talaga. Kasi bakit? Kung nasabi yun, kasi meron akong UITF. Yeah. Unit Investment Trust Fund. Ang UITF for the past 5 years is really down. Bakit? Yung UITF kasi naka-invest sa stocks. So, makikita ko kung okay yung stocks kasi kung okay ang UITF. And then in fact, kung may UITF, wala ako pa rin. May tanong dito, tatlo na nagtanong na watching Facebook Live, thank you daw sa mga advice, Mr. Chinkitan. What is the ideal percentage of income Filipinos should save every month and every year? And where should they keep their savings? Yung way na sabi mo na kanina, anong ideal target percentage ng tao every month to save? And how to save daw?
Grabe, I really appreciate these questions and I hope for all of us who are here, we really work so hard to earn money, really. Pero that's not enough. Kasi it's not how much money you earn, it's how much money you keep. Kahit kumita ka ng 200,000 a month, kung lifestyle mo 220, tututo pa rin sa utang. Mas maganda na kumita ka na lang ng moderate, pero may naiiwan ka. Do you agree? So, ang pinakauna, if there's another take home that you can take home talaga, you save not for a house, you not save not for an educational fund of your children, save not because of your yung anything, yung pangarap, you save for an emergency fund. Ang tawag po nito, emergency fund. Ano itong emergency fund? Ito yung buwan na nag-exclusive po natin, tubig, kuryente, upa, matrikula, lahat ang kailangan mo, pambayad ng mortgage mo. Bakit? Ang mga emergency, it's not a matter of if, it's a matter of what? When. Diba? Yung bigla na lang, may nakakasakit, bigla na lang, may nawala na work, bigla na lang, may kamag-anak, may nagigets nyo. So, ito yung encouragement ko, kung gusto nyo talaga gumandaan yung buhay, at least 6 months to 12 months. Kung ang monthly expense mo 50,000 times mo ng 6 months, that's 300,000 to 600,000, itawin mo na. Bakit? Just in case na may mangyari. Pero ang 6 na buwan, 1 taon na pondo, na pwede kang mabuhay ng itawin, na hindi mo kailangan mangutang, di ka may stress. And I do believe within 6 months to 1 year, you can recover. Do you agree? Yes or no? You just imagine this. Imagine this. Imagine this. Wala kang emergency fund. Nawala ka ng income. Ano gagawin? Umutang ka. Pag umutang ka, may choice ka ba sa bababang interest sa mataas na interest? May choice ka ba? Wala. Kahit anong interest yan. Kung namin, diba? Gets mo? So wala ka na. Ang mangyayari yan, Mataas pa interest. hindi, mataas na interest, wala kang income, maghanap ka ng trabaho. Tama mali. Pag naghanap ka ng trabaho, kailangan ka ng pera. Yes or no? Organization, tama mali. Ano, simula ka, ano gagawin ko ulit? Punta ka ulit. Sana makakuha ka agad ng trabaho. Nung nakahanap ka ng trabaho, ito ba yung masakit? Nung nahanap ka ng trabaho, kumikita ka na, tama mali. Saan pupunta kita mo? Sa utang. Babayad mo lang sa utang. So it's a vicious cycle. So if there's one thing, it's okay ba ba? Okay ba tayo? Okay ba kayo? Okay pa. Alam niyo naman, kung ngayon nakahanap ng katapat si Wilson sa kataldalan. Oo, magaling. Hindi siya mga salita. Nakakaliw kami, nakakaliw. No, guys, I want to reveal this to you. I want to reveal because I've been coaching people about group or personal. I want to show you the 5 levels of income. Sulat nito, this can help you. 5 levels of income. Level 1, daily. Level 2, weekly. Level 3, monthly. Level 4, annual. Level 5, decade. When you say decade, 10,000, 20,000. Ano? Again, level 1 is what? Daily, Level 2. weekly, Level 3. Month. 4. Yearly. Level 5. Now, let me ask you this question and I want your answer, honest answer. Sa 5 levels, anong pinaka-delikado? 1, 2, 3, 4, or 5? Daily, yung 1. Hindi po. 4 na lang. Sana tumama na kayo. Ano po? monthly, Yes, tama ka. Ang pinaka-delikado Pinabayaran. is level 3, monthly. Why not level 1 and 2? Listen. Sa level 1 2, isang kahig, isang tuka. Walang kahig, walang tuka. Do you agree? You will do everything possible na makalabas doon. Tama ba rin? yes. Eh, ang problema, pag nasa level 3 ka na, nakakain mo ng gusto mo, nabibili mo yung gusto mo, di ba? Nagiging komportable ka. Pero ang problema, wala ka sa level 4. Ano yung level 4? Meron ka ng 1 year na dapat emergency fund. Tama mali. Eh, since nasa level 3, nagkaroon ka emergency, saan ka pupunta? Babalik ka level 1 and 2. Tama? Ataw pa ulit para makalabas ng level 1 and 2. Nasa level 3, safe ka na. Eh, hindi ka nang pumunta ulit ng level 4. May nangyari ulit sa'yo, babalik ka ulit. Pero pag nasa level 4 ka, kung tinamaan ka, babalik ka level 3. Pag nasa level 5 ka, kung tinamaan ka, babalik ka sa level 4.
Interesting. Nagigets nyo? It's up to you guys, kasi kayo naman tayong buhay. Ako naman, very practical ako, as I mentioned. I never finished formal school. Ikaw, iniisip ko, kung gusto ko talaga yung buhay na, yun, mawala na sa stress sa pera. Pag level 3, mag-level 4 ako. Kung tamaan ako, isang taon, okay ako. Pag level 4 na ako, pupunta na ako ng level 5. Kahit tamaan ako, kailangan hindi mag-gets sa mga tao, ba't kaya yung mga, mga billionaires? Ang dami ng negosyo, hindi pa rin matigil. Kasi ganun sila mag-isip. And then the good news is this, alam niyo ba, na pwede ka rin mag-level 5, kaya hindi ka billionaire. Kunyari, ito lang. Satisfied ka na, meron ka ng farm, di ba? Wala ka na binabayaran ng upa. Meron kang pension na 25,000 pesos per month. Dapat trabaho ka hindi. Kung may paupahan ka na 25,000, pwede ka na mag-retire. Especially kung meron kang nasa level 4 ka na, kunyari, nasa level 4, 25,000 times 12 months, that's 300,000. Tama? Mas mayaman ka pa sa kumikita ng 1 million per month pero kung gastos 1.2. Siya walang ipon. Ikaw, 1 year wala kang trabaho, buhay ka. Siya, lubog na sa utang. Kung meron kang 10 years ng 125, magkano yan? Magkano sinabi ko, 125 ka? 300,000 times, may 3 million ka, level 5 ka. Means ikaw magtatrabaho, buhay ka eh. Pero yung problema kasi natin, guys, kasi parati tayo nakatingin sa iba eh. Hindi natin tinitignan kung anong lifestyle na gusto mo. Diba? Kung simple lang lifestyle mo, pwede ka na mag-retire, ba't mapapatayin sarili mo? Kung happy ka na sa 30,000 pesos mo, ba't mapapatayin sarili mo? Para bilhin mo yung bahay, para pagbalaki mo na mayaman ka, na kaya ko. May tanong dito. Editor on the bulletin. Siguro, Winston, pwede ka rin, sa magutanong. I'm just curious kasi both of you have Chinese bloodline. Kasama ba ang puso dito sa pag-welcome sa paniniwala? Then I found out na may pamahiin na bawal daw mag-ipon sa bahay because masama daw mag-ipon sa bahay. Oo ba yan? Anong paniniwala? Wilson muna. Sa bahay. Ako nagbawal mag-ipon sa bahay kasi nagkasunod yung bahay. Sorry ako naman isip ko, kaya nabasa ko sa ibang bansa, ipon ng pera sa bahay, nasunog yung bahay. Nasunog ang nag-ipon. Yan ang naisip ko, sorry. Yan ang naisip ko, kasi totoong story yan sa probinsya, sa foreign country. Tapos baka inanay pa yun. Sorry yan. Saka mo lang interest. Ikaw naman. We were raised, ito lang nakakatawa. Doon naman Ito lang. Sikat na editor yan. Sorry. Sa bahay namin nakakatuwa talaga. Kasi meron kami international, yung religion. Meron doon si Mama Mary, meron si Buddha, meron si, dito tatlo yan eh. So, yung minsan nagtanong ka, bata ako, malay ko, tama ako nun eh. Sabi ko, ma'am, ba't tatlo yun, ang ganito yan, anak? Just in case, di sumagot yung isa, meron tayo sa class. Pero, gano'n kami pinalaki, pero in reality, even though I'm 100% Chinese, I was born and raised in the Philippines. Ako, I don't, personally lang, some people might believe it. Kanya-kanyang belief naman to eh. Ako, I believe that it is God who gives me the ability to produce wealth. I believe that God is more than enough. So, ako hindi ako naniniwala sa ghost month. As a matter of fact, every year, Wilson, yung ghost month was my highest. Alam mo bakit? Kasi yung congregation ko hindi nagbebenta, ako nagbebenta. Kaya ako, iba-ibang pamahiin, siyempre, kung naniniwala kayo. Pero, ang marami kong sinasabi sa buhay, you have to be careful of what you believe in life. Because what you believe in life becomes the truth and becomes your truth. My question and challenge to you, what if you believe in a lie? Your lie becomes the truth.
Parang sinasabi mo, naniniwala ako, hindi kami talaga pang negosyo. Well, kung yan ang pinaniwalaan mo, yan ang katotohanan. Pero kung ikaw naniniwala ka na ang pakyaman, pagkasenso ay napag-aaralan, yun yung mangyayari sa'yo. Tama? Kaya, kanya-kanyang pahinga. May tanong dito, sorry to interrupt again. Maraming nanonood sa Facebook Live tuwa. Sana nandito daw sila, nainis sila. Pwede ka daw part 2 daw, request nila, wala sila. May isa dyan nasa probinsya, hindi na makancel yung flight daw niya to come here. Sabi niya, what inch... Oo, ay, may appointment yata daw yung businessman. Ito, sabi niya, should Filipino families buy insurance and why not? And why it's important? Is insurance only for the wealthy or for every person? Yeah. What is your opinion about it now? Sino sa inyo dito ang mga breadwinners? Pagkataas na. Sino sa inyo dito ang mga bread-eaters? Lahat tayo bread-eater, sorry. Guys, listen. No, seriously, so far, Yes, yes. if you're a breadwinner, I'm the breadwinner of the family, my question to you is this. Just in case something happens to me, can my wife do what I'm doing right now and earn the same money I'm earning? No. So, you know what? Yes. I'm a walking time bomb. Lahat ng sinasabi ko walang halaga. Bakit? Kasi kung may mangyari sa akin, pobre